Sa video ito, tuturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan sa pag-a-apply ng Pag-ibig Loan online. No need na pong mag-fill up ng Pag-ibig Loan form dito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para magawa yan, unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At hanapin at i-click lang natin itong Pag-ibig Online Services. Itong sa baba ng www.pagibigfundservices.com. And then may makikita po tayong data privacy notice. So i-click lang natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, i-click lang natin itong proceed. And then makakapasok na po tayo sa Virtual Pag-ibig website. By the way guys, kung hindi pa na-register sa Virtual Pag-ibig online yung Pag-ibig number ninyo, may video na po akong ginawa kung paano i-register yan at makagawa kayo ng user ID at password ninyo. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo pong makita or pwede nyong hanapin sa mga videos ko. So kung na-register na ito sa Virtual Pag-ibig Online, kailangan na nating mag-login. So i-click na lang natin itong login. Then may makikita tayong ganito. So i-click na lang natin itong continue. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng email address at password natin para makapag-login. By the way guys, kung meron na kayong account pero nakalimutan nyo yung password ninyo, may video na po kong ginawa kung paano mag-forgot ng password. At kung nalagay nyo na yung email address at password, i-click na po natin itong login. At makakapasok na tayo sa virtual pag-ibig account natin. So dito guys, i-click na lang natin itong tatlong linya na nandito sa taas. So ito pong my square. So ito po yon. At dito makikita nyo po yung mga products na ino-offer nila. Kagaya ng regular savings, MP2 savings, housing loan, multi-purpose loan, calamity loan, at loyalty card plus. So ngayon dahil gusto nating mag-apply ng loan sa Pag-ibig, i-click na lang natin itong multi-purpose loan. So ito po yon. At kung ganito yung makikita ninyo, members has no existing multi-purpose loan application. So ibig sabihin yan, wala tayong existing na loan application. So pwede tayong mag-apply ng multi-purpose loan. Pero kung nakalagay dito, meron pa kayong existing na loan at hindi pa kayo makakaproceed, so antayin nyo na lang na matapos yung bayaran yung existing loan ninyo. Pero kung pagka-click ninyo ng multi-purpose loan application at ganito yung makikita, unable to file online multi-purpose loan application due to the following reasons. Your current employer does not have a virtual pag-ibig for employer's account. So ibig sabihin yan, walang virtual pag-ibig account yung employer ninyo, so hindi kayo pwedeng mag-proceed dito. Pero wag mag-alala guys, kung ganito yung makikita ninyo, hindi ibig sabihin yan na hindi na kayo makaka-loan. Pwede pa rin kayong mag-loan through online. So may video akong gagawin bukas kung paano naman mag-apply ng Pag-ibig loan kahit walang virtual pag-ibig account yung employer ninyo. So panoorin or abangan nyo yung video ko bukas kung ganito yung nakikita nyo sa pag-apply ng Pag-ibig loan online. Kasi doon pwede kayong mag-apply ng loan pero meron kayong fill upan na form. Pero dito wala kayong form na fill upan. Pero kung pagka-click ninyo ng apply now at may makikita kayong members contribution details kagaya nito, ibig sabihin yan, pwede po kayong mag-proceed dito at pwede po kayong maka-loan through online gamit ang idea na ito. So makikita nyo po dito yung total savings niyo kagaya niyan 16,682 tapos yung number of contributions. Then dito sa baba yung loan entitlement. So bali ito po yung maloloan ninyo. 80% of ATVR, total accumulated value. So sa 80% ng 16,000, so bali 13,000 plus yung pwede kong i-loan. At pagkatapos dito sa baba, makikita nyo po yung pwedeng i-deduct or ikaltas sa maloloan ninyo. So kung meron kayong calamity loan na hindi pa nabayaran or meron pa kayong existing na multi-purpose loan na hindi pa tapos bayaran, i-deduct po nila yan. So kagaya niyan, wala akong calamity loan pero meron akong existing na multi-purpose loan na 4,043 pesos. So bali yung maximum net proceeds ko na lang ay 9,303 pesos.
So yung dapat kong malon ay 13,346 pero kinaltasan po ito ng existing multipurpose loan ko na 4,043. So yung matatanggap ko na lang is 9,303 pesos. Pero take note guys, kung ano yung maximum net proceeds na makikita nyo dyan, huwag kayong mag-expect na yun talaga yung makukuha ninyo. Kasi i-evaluate pa yan ni Pag-ibig at ng employer ninyo kung magkano yung pwede ninyo makuha. So mag-expect kayo na pwedeng tataas or pwedeng bababa pa yan. So dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng desired net proceeds. So dito guys, pwede kayong maglagay kung magkano yung amount na gusto ninyong makuha or i-loan. Basta hindi lang lalagpas sa nakalagay dito na maximum net proceeds. Pwedeng bababa, pwedeng 5,000, 6,000 lang yung ilo-loan ninyo kasi yun lang yung gagamitin ninyo. Yun lang po yung ilalagay ninyo dito. Pero kung gusto ninyo yung maximum net proceeds talaga yung makuha ninyo, i-click nyo na lang po itong box na katabi ng maximum net proceeds para ma-checkan at automatic nang malalagay yung amount na maximum net proceeds dito sa taas. At ngayon dito na po tayo sa baba sa pag-select ng loan purpose. So i-click lang natin yan. So dito pwede kayong pumili ng purpose, pwedeng minor home improvement, livelihood, purchase of appliance and furniture, payment of utility, health and wellness, tuition, vacation travel, special events, car repair. So depende na po yan sa purpose ninyo. Pero kung wala dito sa pagpipilian, pwede nyo namang i-click itong other needs. So kagaya sa akin, additional capital and small business yung pinili ko. Then next dito naman tayo sa baba sa pag-select ng loan term. So i-click lang natin itong select loan term. So dito pwede kayong pumili kung ilang years ninyo babayaran yung ilo-loan ninyo. So pwedeng 2 years at pwede ring 3 years. So nasa sa inyo na po yan. So siyempre kung 2 years medyo mataas yung babayaran ninyo. Pero yun nga lang, madali kayong makakapag-loan ulit if ever nakabayad na kayo ng kalahati. Pero kung 3 years, siyempre medyo bababa yung babayaran ninyo monthly. Yun nga lang medyo matagal. So nasa sa inyo na po yan kung ilang years ninyo kukunin. So kagaya sa akin, gusto ko madali lang matapos kaya 2 years yung pinili ko. So kung okay na at wala na kayong problema, pwede nyo na pong i-click itong proceed. And then mapupunta na po tayo dito sa loan application details. So may nakalagay na note dito na yung loan amount daw ninyo ay pwede pang magbago yan, depende pa rin sa branch approval. So kung nakikita ninyo, loan amount is 13,000 yung sa akin. So i-double check nyo na lang kung magkano yung mga deductions niyo kung meron man, pero kung wala, mas maganda. So ngayon dito na tayo sa baba sa pag-select ng Loyalty Card Plus. So dito guys, kailangan talaga na meron kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So kung wala pa kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus, mas maganda pumunta kayo sa pinakamalapit na Pag-ibig branch kasi wala pong online sa pagkuha ng Pag-ibig Loyalty Card. So kailangan nyo talagang pumunta doon kasi kailangan kayong picturean, mayroong pang biometrics at mayroong perma. So huwag kayong maniniwala sa iba na pwedeng kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus through online. By the way guys, may video din po akong ginawa kung paano kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box or hanapin nyo na lang po sa mga videos ko. At para naman sa mga nagtatanong kung pwede ba daw mag-loan kahit walang Pag-ibig Loyalty Card Plus. So gagamitin nila yung sariling bank account nila. Ang sagot dyan, hindi po. Kailangan talaga meron kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus kasi doon po ihuhulog yung makukuha yung pera or yung malolonin nyo sa Pag-ibig. So kung meron na kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus, i-click lang natin ito, select Loyalty Card Account. And then automatic pong makikita nyo dito yung Loyalty Card Account number niyo dito. So i-click nyo na lang po yan. And then makikita nyo rin po dito sa baba kung saang bangko naka-tie up yung Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo. So merong iba't ibang bangko yan. Merong Robinsons Bank, Union Bank, meron ding Land Bank. Yung sa akin is Asia United Bank. So yun yung lumabas dito. At kung okay na, mag-proceed na po tayo. I-click natin itong box katabi ng click here para ma-checkan.
At kung may check na, i-review or double check nyo po lahat ng mga information details na nilagay ninyo at kung okay na at wala namang problema, i-click nyo po ang submit. May makikita tayong ganito, so i-click na lang natin itong yes. And then may makikita tayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nakaregister sa inyong virtual pag-ibig account. So make sure lang guys na ito pa rin yung number ninyo para makareceive kayo ng OTP. At kung okay na i-click nyo na po itong okay. At mapupunta tayo sa paglalagay ng OTP code. So make sure guys na meron kayong ma-receive na text na kagaya nito. So nandito po yung OTP, so ito po yung ilalagay ninyo dito. So make sure guys na tama yung OTP na nilagay ninyo at kung okay na i-click nyo na po itong proceed. At dito makikita nyo po yung status ng multipurpose loan application ninyo. So, pwede nyo pong i-track dito kung nakikita nyo yung status niya is pending pa. Kasi hindi ko na-inform yung employer ko na nag-apply ako kaya hindi kaagad nila na-approve yung application ko. Kaya yung status is pending pa rin. So kung ganito guys, mag-antay-antay lang kayo na ma-approve ng employer ninyo basta wag na wag nyong i-click itong cancel na nandito sa pinakagilid. Pwede nyo rin pong i-click itong view. So dito makikita nyo po yung loan details niyo. So yung status ko ay pending pa rin. At once ma-approve na ng employer ninyo, may marireceive kayong text na kagaya nito. Your multipurpose loan application has been forwarded to Pag-ibig Fund for processing. At kung bubuksan nyo ulit yung Pag-ibig account niyo, ganito po yung status na makikita, approve. Pero yung next step niya, await for Pag-ibig loan verification. So for verification na ni Pag-ibig yung application ninyo, so mag-antay-antay ulit kayo. At dito pwede nyong i-click ulit itong view. So kagaya sa akin guys na nakikita ko sa status ay approve na. So mag-antay-antay ulit kayo para ma-approve ni Pag-ibig yung application ninyo. And the next day guys, pagka-check ko dito sa loan application details ay yung status niya for Pag-ibig Fund processing na. So kapag ganito na yung makikita ninyo, ibig sabihin yan, pinoproseso na po yung application ninyo and mag-expect na lang kayo ng 3 to 5 days at papasok na po yung pera sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo. So ganun lang po kadali dito, wala na kayong kailangang fill upan na form. So i-check nyo na lang po from time to time yung Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo kung nandun na po yung pera.